usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas, APA Pilipinas. At ako pa rin po ang inyong taong bahay, pero wala ako sa bahay, nasa labas po ako. At ang mga totoong mga taong bahay natin ngayon ay sina General Calongso, sina General Salazar, at syempre si General Garcia. Batiin po natin ang mga nakikinig at nanonood sa atin, si Ma'am Net Tan from Porac, Pampanga, at ang iba pang mga nakikinig at nanonood. Sana i-like, i-heart at i-share ninyo itong ating programa. Balikan po natin si General Garcia na may mainit na issue din tungkol sa drug war issue. General Garcia, sir? Bago ka mag-drug war, yung mga veterano sa war, babatiin ko lang. Ngayong Sunday, 24 November, ano, it will be our 74th Scout Ranger anniversary. So, invitado kayo, pumunta doon. At let us enjoy and i-share natin ang mga alaala at magandang mga nangyayari nung panahon natin. So, happy anniversary, First Scout Ranger Regiment, the Scout Ranger Association. At lastly, happy birthday sa aking kapatid, si Maria, na nasa langit na. Yes, sir. Gusto ko ring batiin si General Salazar. Birthday niya sa Sabado. Oh, happy birthday. Happy birthday, sir. At akala mo, sir, makakalusot ka. Lahat daw ay iniimbita na bumati sa kanya. Happy birthday! Wag daw kayong mag-atubiling batiin siya dahil kaarawan niya sa Sabado. At kami nagagalak dahil, another milestone kay Sir. No? Another gray hair. Okay. So, balik tayo doon sa usapan natin, yung drug war. The name is war, but actually, we are not espousing war. Yung war on drugs kasi, kaya medyo parang matatalakay namin, ang emphasis na gusto naming ipaalam sa ating mga mamamayan dahil nalilihis po nawawala sa tamang focus sa aming pananaw. Ang war on drugs po ay hindi political. Hindi po yan pagpanig o paglaban sa sinuman, kundi ito po ay ating laban. Laban po ng lahat ng natin, sa henerasyon natin, para sa pagproteksyon natin sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Kaya ito po nakukulayan kasi ng politika na babahiran ng discredit, effort to discredit the program so that it will not be continued. Kaya po ang sa aming sinasabi, hindi po ito dapat itigil. Kung may issue po ng EJK, patunayan nyo po sa korte, huwag kayong daldal ng daldal sa kung saan-saan na tapos binobloat nyo pa yung figures. Pangalanan nyo sino-sino ba yan? And then pag-usapan natin sa tamang forum. Ganito po kasi yung aming pananaw. Yung pong trial by publicity, ang ibig pong sabihin ng trial by publicity, wala kang ebidensya para patunayan mo yung mga aligasyon mo. Kaya kung saan-saan ka na lang pumupunta, doon ka nagsasalita para ma-discredit mo yung taong ini-smear mo, yung taong sinisiraan mo. Pero actually, you violate his constitutional right to due process. Kasi ikaw lang yung nakakapagbintang. Hindi naman sa nabibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag. Dali nyo sa tamang forum, hindi sa Kongreso, hindi sa Senado, doon natin pag-usapan sa korte yung mga sinasabi nyong EJK. Yung pong EJK, dalawang klase. Yung EJK na ginawa ng mga drug lords at saka yung mga EJK na ginawa ng mga drug addicts. EJK din po yung pinatay nilang mga biktima nila ng brutal. Kung pinapakinggan natin yung side ng mga sinasabi nating EJK na nanlaban, na hindi nanlaban, pakinggan din natin yung talagang hindi lumaban. Dahil talagang walang laban doon sa mga drug addicts. Yun po yung complexion, yun po yung gusto naming linawin sa ating mga mamamayan. Huwag po malihis ang inyong pananaw. Ito po ay laban nating lahat. Hindi po ito dapat itigil. Dapat po ito'y payabungin, palakasin, ipagpatuloy. At saka gusto kong iparating din sa ating mga kababayan na yung datos na binigay nila na 30,000 plus versus doon sa record ng ating gobyerno, dapat i-memory natin
Sino bang nagbigay ng mga datos na yon? Sino ba yung grupo na yon? Hindi ba yung grupo na yon, yun yung grupo sinabi ni Juma Sison na sila yung United Front niya? Bakit tayo maniniwala sa kanila? Kukuha tayo ng datos, i-compare natin, at yung tamang datos ang ipapakita natin sa mga tao. At yung ang sinabi ni kasama ko rito, si Joel Garcia, na itong laban na ito, hindi ito laban natin ngayon. Hindi na ito laban para kinabukasan. Kung hindi, para pa sa mga kinabukasan ng ating mga apo na, anak ng ating magiging apo. At naalala ko tuloy yung 5 golden race na isa doon na kwento sa mga insect na the dirty old foolish man. Bakit yung matandang tingin ng loko-loko, araw-araw nagpapala? Dahil ang gusto ng matanda, kung mamatay siya, nung pinagsabihan siya, bakit ka nagpapala, hindi mo magawa yan, yung bundok mapatag, yun yung sinasabi ng matanda. Pag namatay ako, yung anak ko ang magpapala para mabawasan yung lupa at mapatag. Pag namatay siya, yung apo niya, yung mamatay yung apo niya, yung anak ng apo niya, hanggang mapatag natin. Ito yung sinasabi natin ngayon, ipagpatuloy natin yung magandang simulain, may mga pagkakamali man sa pag-execute, pero pwede nating i-correct para sa bayan ito, hindi pang politika, hindi ito pang relihiyon, hindi ito para sa ibang bagay, kung hindi para sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan at sa ating pamilya na pag lumabas, masking oras ng araw, ay safe naman ang pakiramdam nila. Kaya tulungan natin, huwag natin gamitin na yung drug of war magiging sandata sa paninira sa isang grupo, sa isang tao, or sa ibang mga tao. Kailangan natin gamitin ito sa tamang pamaraan at pag-usapan bilang isang komunidad, isang bansa. Meron din akong gustong idagdag dyan kasi yung mga bagay na sa EGK na binibintang sa pamahalaan. Tingnan din po ninyo yung mga kapulisan natin na nagkaroon ng pagkakamali at tingnan nyo at sila ay mga naparusahan, naimbestigahan at naparusahan ng tama. So, sa aming paningin ay hindi naman totoo na marami ang nangyaring ganito at kasi sa sinasabi nga ni General Garcia, karamihan dito ay ang gumawa ay sila rin upang mapagtakpan yung kanilang mga ginagawa at makaiwas sila sa pagtugis ng pamahalaan sa kanilang mga maling gawain na may relasyon sa drugs. Alam po ninyo, imbis na iyan ay patigil natin, kung ako po ay mambabatas, maghahain po ako ng resolution na bigyan ng extra powers ang ating Pangulo upang labanan ang droga. Gawin po nating batas, isaad po natin sa batas yung mga dapat at hindi dapat na mangyari para maipagpatuloy natin yung laban na iyan. Hindi po yan dapat itigil dahil pinopolitika, dahil nag-present sila ng bloated figures, they cannot even take them to court locally para patunayan na totoo yung mga sinasabi na ito at ito at ito ay mga namatay. Baka pati yung nagpatayan, nagbarilang magkalaban sa droga, magkaribal sa droga, sinama nila doon sa mga datos na yan. Hindi po namin makita kung saan manggagaling yung ganyang klaseng patayan dahil wala naman pong nangyaring ganyang klaseng patayan kasi kung meron yan, napakarami po niyan sa news. Merong mga nasa news. Ito yung mga effort to discredit the program. Siyempre ako po, halimbawa, ako'y negosyante. Sisirain mo negosyo ko. Hindi naman ako mauupo lang at papanuurin kitang sirain mo negosyo ko at patigilin mo ang trabaho ko. Yun ang source of income ko. Gagawa ako ng paraan. Marami akong corrupt na media practitioners at maraming corrupt na politicians. Babayaran ko yung mga yan. Papasira ko yung programa, yung war on drugs, papadiscredit ko. Dapat po makita natin yung mga ganong klaseng effort. But the war on drugs must not stop. It should continue. Palakasin po natin yan. Gawin nating batas. Yung figures, yung mga sinasabi nilang 30,000. 30,000, incredible po eh.
Eh kung meron 30,000, bakit hindi nila patunayan dito sa atin? Bakit kung saan-saan nila dadalin? Yung pong kasing issue sa ICC, sa aking pananaw, at ito naman po talagang totoo, pag sinabi niyo pong may jurisdiction ng ICC, ibig sabihin hindi gumagana ang ating mga korte. 15 mahistrado ng Supreme Court, kagalang-galang. Ay parang yun ang binasto sa sinabi niyong sila mga walang silbin, mga hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Eh kagagaling na mga mahistrado po. Tapos sasabihin niyo may jurisdiction ng ICC. Hindi naman po ganun yung katotohanan. Huwag po natin lansihin yung mga tao sa maling paniniwala. Huwag po natin gamiting pamulitika yung war on drugs na gigibain nyo yung personality ng tao. Eh lalo po sumisikat. At yung effort ninyo na ginagawa ninyo, kayo nagde-destabilize ng gobyerno, ng administrasyon ni Presidente Bongbong. Hindi po dapat maabala si Presidente Bongbong sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga gustong gawin dahil lamang sa politika na mayroong mga personal motives na gusto ninyong i-inject. Hindi po ako naniniwala sa destabilization. Hindi ako naniniwala sa subtle destabilization o kaya yung lantarang destabilization because any destabilization effort is against the poor. Yung mga mahihirap po, ang mahihirapan mas lalo. At sila ang gagamitin ninyo para sa destabilization effort nyo, pero sila din ang mahihirapan. Hindi nyo naman tutulungan. Hindi nyo rin naman bibigyan ng pagkain, hindi nyo rin naman bibigyan ng trabaho. Dole-outs. Doon nyo sinasana yung ating mga mamamayan sa dole-outs, sa bigay. Hindi naman po... Ayuda Country na nga pangalan natin eh. Ano, sir? Ayuda Country. Yan na nga sana yung sinasabi ko kanina na binabanggit nyo yung tungkol sa ayuda. Congratulations sa AKA program. Meron siyang 39 billion sana. At yung ROTC, wala. Puro bigay yan. Kailangan natin hanap buhay. Hindi dole out para magkaroon ng tuloy-tuloy ng pagkakakitaan ng ating Huwag natin gawing mangmang at inutil yung mga kababayan natin. Bigyan natin ng kakayahan. Kaya nga, pag-aaral natin sa CGEC, mayroon tinatawag tayong acronym HKEE. So, skill, knowledge, doon pa lang sa skill, turuan na natin paano mamuhay. Kung bibigyan natin ng libre, sabi nga, swerte naman ng tamad, walang gagawin, mag-antay lang. Ano tayo? One tamad country na talaga. So, i-develop natin. Tapos, yung ibang namimigay para hindi raw mainitan o mahirapan, doon sa mall ginagawa. O sila ang ayaw mainitan o yung mga tao ang ayaw mainitan. Yung mga nagbibigay. So, yung mga nagbibigay, at saka, proud sila na ganun, wala silang ginagawa, yung mga accomplishment na klaro na nagbibigay ako ng mga skill training, di ba? Na napatayo ko, maski ito, ganito, yung para sa pagka-mekaniko, para sa forklift operator, para sa mga other training, sa mga welder, para makalabas, kung mag-abroad man lang, skilled yung Pilipino na lalabas. Yes, sir. Talagang bahagi yan ng ating sinasabing programa sa War on Drugs kasi para magkaroon sila ng ibang pagkakaabalahan. Dahil kapag wala, talagang mahaharap nila yung itong tungkol sa mga droga. Pag nagsalita sila, ayaw nila yung family politics, something. Yung political dynasty. So, ngayon, maliban sa mga dynasty restaurant na na-establish, ngayon, ang daming pamilya, di ba? Papalit yung anak na maging congressman, may papasok na mag-mayor, may papasok. Paano na yung batas pagkatapos? Kaya siguro paminsan-minsan, yung mga tao kailangan din na yung konting pagbabago sa ating saligang batas. Pero huwag lang yung People's Initiative. Mukhang delikado yun.
Pag-usapan po natin yan, sir, another time, yung People's Initiative. Kasi delikado yung People Initiative. Kung tamang direksyon po yun, palagay ko, that is an option we can explore. Pero gusto ko lang pong sabihin, maganda yung nangyari nung nag-appear si Presidente Digong sa Senado because right there, na-expose natin, nakita natin Putulin mo how, na kasi hindi pa ako tapos mag-live. kung papaano nila minamanipulate or binibigyan ng maling interpretasyon yung isang bagay katulad nung yung neutralize, no? Sinasabi nila, pinipintasan nila yung war on drugs dahil mali ang pangunawa nila doon sa word na neutralize. Ganyan po ganyan po nila kayo gustong lensihin. Nasa libro naman yan, sa field manual. Anong definition niya neutralize? Oo. Anong mission, anong definition ng destroy everything? Kung gusto nila, yung pakahulugan nila na patayin, kasi sabi nila pag neutralize, patayin hindi. Yung neutralize is to stop, to prevent. Pero kung kasama yung pagpatay, you search, you neutralize, you destroy. Tsaka yung meaning ng reward, binago na naman nila no? Doon kasi sa organization, sa Uniform Services, may mga awards and decoration board kami. Yun ang nagbibigay ng medalya, pinapadala ka ng schooling kung magaling ka. At yung mga medal of valor, binibigyan ng 20,000 a month na nasa batas yan. So, okay. Binigay, hindi ba? Nila yung meaning. Okay. Ka-Emil, bago ka magsalita, gusto ko lang magkuhan. Hindi na kami makakapag-parting words. Gusto ko lang sabihin, yung pong war on drugs, isa batas natin. Huwag po nating itigil, isa batas natin, gawin nating batas para yung pagpapatupad ng war on drugs ay hindi optional sa susunod na Pangulo. Mandato po na kailangang ipagpatuloy hanggang ma-wipe out natin ang ating kalaban na nagbebenta ng droga. Yun, okay. Maraming salamat po, General Garcia, si General Calongzo at ganun din si General Salazar. At syempre sa mga nanood at nakinig sa atin,